Samatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po na inabot ng pangangaro ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Yahweh Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 10, 2025. Ganun po alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng magandang hapon sa lahat po ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan, kung tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon dito po sa Facebook Live. Magandang hapon po sa bawat isa. Muli isang mabiyayang pakikinig po ang siyang sumabawat isa atin at loobin po niya may hawa na magbukas po siya ng pangunawa sa bawat makakapakinig dito po sa ating gagawing pangaral. At laging kalooban niya bayawa ang siyang mangyari sa bawat isa. Ayun. At ang ating pong paksa sa hapon po ito, kaunting kaalaman sa kasulatan, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na. At tayo po ay, ang paksa po natin ay hinggil po doon sa Gawa 26:18, no? Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayan. Sabi ko doon sa FSB, upang buksan mo ang kanilang mga mata, ibalik sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang tumanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Loobin po niya Bayahawa na ipaunawa sa bawat isa, no? Lahat po ng ating pong mapapakinggan sa hapon po ito, no? Magandang hapon, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Ging Bacar, Carlo Rol, Brad Noli Tungkua, Brad Emiliano Umali, Rodelio Nava, ayan, Sister Lolita Corsiga, ayan, sino po, ayan, sige, at ang oras ho natin ay alas 4:27. Ayan. Sister Rosly Bandojo. Ayan. Leonardo Corsiga. Brad Sam Rotoni. Meron ako ditong ginagamit ngayon na isang monitor. Mukhang maganda ho ito. Ewan ko hanggang sa pagtatapos sa sana. Ayan. Kasi dito sa monitor ko dito sa aking ginagamit ngayon ayan, dito nahawakan ko ho Ayan, Brad Fortunato Juarez, nababasa ko. Ewan ko, baka ho, sige lang Sana loobin niya Bayahawa na hanggang katapusan ng ating pangaral ganito ang aking nakikita. Kasi nababasa ko lahat ngayon At saka habang ako'y nagsasalita, mayroon siyang lumalabas na word Ewan ko kung doon sa mga cellphone po ninyo. Ayan. So, alas 4:29 na ho ng hapon. At saka pala ho yung aking tsuhin dyan sa San Pablo City. Baka ho nagbo-viewing kasi nung ilang araw ko naka-view siya
si Chuboyen Umali. Sana ho naka-viewing siya ngayon. Lisa Indinibli Corsiga. Tingnan ko hanggang Sister Shirley Rabalisa. Magandang hapon. Ayan. Ayan, alas 4:30 na, no? O, Troy Corsiga. Ayan. Maganda pa yung aking reading eh. Sana ganito para makita ko yung mga komento. Kasi kahapon yung komento ni Bro Edmond, hindi ko na nakita. Nung makita ko, tapos na ako. Meron pala siyang komento. Juliet Umali. Ayan. Itong paksa natin, so 4:30 na, no? Itong paksa natin na ito, noong hirangin si Pablo, tawagin, na konberte. Wala rin itong iniwan doon sa panahon ng lumang tipan kay Noe, matatandaan niyo, no? Brad Jesse Juarez. Kay Noe, si Noe ho ay naging tagapangaral eh. Pangalawang Pedro 2:5, ang dating sanlibutan na hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 pa nung dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masama. At nagpapadala siya talaga ng mga aral. Propeta, Brad Edmond Umali. Kumbaga, bago mangyari yung isang bagay, halimbawa yung pagkagunaw, bago mangyari, nagpadala muna siya ng tagapangaral para balaan yung mga tao. Ganun din sa panahon ni Isaiah, sa panahon ni Jeremias. Tingnan ninyo, babasa ako ng dito sa Isaiah. Para meron tayong hint, at kung lulobin na ba'y Hawa, kung sakasakali na siyempre ang buhay naman natin hindi naman ito panghabang panahon. Darating din yung panahon na darating yung katakdaan. Halimbawa, katakdaan ko. Lobin ni Abay Hawa na merong isang iahalal si Abay Hawa para ipagpatuloy yung pangangaral. Di ba? So, ito, kasama na itong ating ginawang mga pangaral nung nakaraan pa. Kumbaga, maitanin, lobin, Abay Hawa. Si Abay Hawa naman talaga humihirang ng isang nangangaral. Sabi mo nga sa inyo, hindi naman ito relihiyon. Itong ating pinagsasalusaluhan, ito'y kapulungan na ang nag-iisang Diyos na si Abay Hawa ang siyang nagtatalaga ng isang propeta, ng isang tagapangaral, walang iba. Kasi kung tao ang titingnan natin, nagtatalaga sila ng tagapangaral, kaya lamang ang aral ay galing sa tao. Hindi katulad ng pinagsasaluhan natin na ang pinangangaral ay galing mismo si Abay Hawa. Sa kanya nanggagaling Ngayon, dito sa Isaiah, tinanin niyo yung mga salitang ginamit dito para makita ninyo. Sabi niya dito, ang aklat na ito tungkol sa pinahayag ng Diyos kay Isaiah na anak ni Amos. Tungkol ito sa Huda at Jerusalem. Noong magkakasunod na naghari sa Huda sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Sister Dominga Gumakaw Bedes, Jen L. Juarez. Ayan, nababasa ko. Itong mga hindi ko ito dati nababasa. Maganda itong ating monitor ngayon. 2. Pakinggan ninyo langit at lupa. Yun yung langit at lupa, akala nila ito yung literal na langit at lupa. Yung langit at lupa, tumutukoy doon sa mga tao ng Israel. Yan. Tingnan niyo itong pagbasa ko. Pakinggan ninyo, langit at lupa, dahil sinabi ng Panginoon, inalagaan ko't pinalaki ang mga Israelita na aking mga anak. Pero nagrebelde sila sa akin. Kahit ang mga bakay kilala ang kanilang tagapag-alaga at ang mga asno'y alam kung saang sabsaban sila pinapakain ng nagmamay-ari sa kanila,
pero ang mga mamamayan kong Israelita ay hindi nakakakilala sa akin. Ayan. Sila ay bansang makasalanan. Tandaan nyo kasi marami nag-aangkin na pagiging Israelita nila, pagiging Hudyo. Pero dito, kaya niya pinapadala si Isaias dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. No? Ganun din si Propeta Jeremias. Ganun din. Pinadala siya sa Huda para pangaralan yung Israelita. No? Ayan. Sabi niya, sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan. Sino tinutukoy dito? Yung mga Israelita. Ayan. Lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala, itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal ng Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. Kasi sa ibang mga mangangaral, ang ipinangangaral lamang nila ay yung pagkapili ni Abay Yahweh sa Israel. Yung lahat ng magaganda lang, tinawag. Pero yung kasalanan ng mga Israelita, hindi nila inilalabas. Katulad nito, bakit ba sinugo si Isaiah sa Israel? Bakit ba sinugo si Jeremias sa Huda? Yun ang dapat makita ng maraming tao Kasi yung mga mangaral na itinatayo yung Israel, mga Israelita, puro pagpili sa Israel, nasa kanila yung kaligtasan. Pero katulad nito, lahing, sabi ni, sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon sa Behawa, ang banal ng Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. Hindi nila binabasa ito. Hindi nila binabasa itong bagay na ito, at ang ipinararating lamang doon sa mga pinangangaralan nila. Ang Israel pinili, ang Israel anak, ang Israel binigyan ng ginawang tagapagmana. Pero dahil palang ginawang kasalanan ng mga Israelita. Kaya nga ipinadala si Isaias ipinadala rin si Jeremias. Bradwell Pedro Bede, Sister Maria Victoria. Yan. Nakitang-kita ko Brad Ezekiel Umali, Brad Noli Tungkua, Melchor Pasis, Joel Suela. Ayan. Ay, nakikita ko sana magtuloy-tuloy. So, ibig sabihin lamang, kaya pala nagpadala siya ng mga propeta, tagapangaral, may intensyon na ang intensyon dyan ay pagsabihan. O yan, katulad ng ginawa niya kay Isaias. Ano sabi pa ho dito? 5, mga taga-Israel, bakit patuloy kayong nagre-rebelde? Gusto pa ba ninyong maparusahan? Para kayong tao na puro sugat ang ulo at ang puso'y puno ng sakit. Mula ulo hanggang talampakan, walang bahagi na walang sugat, pasa at pamamaga, hindi ito nahugasan o nabebendahan o nagagamot. Hindi na mapapakinabangan ng inyong bansa. Sinunog na mga dayuhan ng mga lungsod ninyo. Kitang-kita ninyong sinasamsam nila ang mga bunga ng inyong pananim. Sinisira nila ang inyong lupain hanggang sa hindi na mapakinabangan. Walang natira kundi ang Jerusalem, para silang silungan sa isang ubasan o isang kubol sa taniman ng mga pipino na mag-isang nakatayo. At para rin lungsod na pinalibutan ng kaaway. Kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nagtira ng ilan sa atin, natulad na sana tayo sa Sodom at Gomora. Kayong mga pinuno at mga mamamayan ng Jerusalem na katulad ng mga taga Sodom at Gomora, pakinggan ninyo ang salita at kautusan ng Panginoon nating Diyos. Sinabi niya, baliwala sa akin ang napakarami ninyong handog. Ito, hindi binabasa nila. Ang ginagawa ng marami, katulad niya, naghahandog ng mga hayop. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, may paghahandog pa ng mga hayop. O yung OHC, dito sa Santa Rosa, naghahandog pa sila ng mga hayop. Pero dito ang sinasabi, ni Isaiah, sabi niya, baliwala sa akin ang napakarami ninyong handog.
Sawang-sawa na ako sa inyong mga handog na sinusunog. Mga Israelita ito ha, mga kapatid. Oh, hindi katulad ng mga OFC na mga hintil na nagsusunog ng mga hayop. Pero mo hintil ka, nagsusunog ka. Naghahandog ka ng mga hayop, hintil ka, hindi naman ipinag-utos sa iyo. Ano? Nakikita niyo ba yun? Gusto ho nating ipakita ito sa liwanag ng ating binabasa. No? Ayan. Hindi ako lalulugod sa dugo ng mga toro, tupa at mga kambing. Sino ang nag-utos sa inyo na dalhin ang lahat ng ito kapag sumasamba kayo sa akin? Sino ang nag-utos ng inyong tumapak sa aking templo? Tigilan ninyo na ang pagpapadala ng mga handog na walang silbi. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko na matiis ang pagtitipon ninyo kapag pista ng pasimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. Ayun. Di ba ang dami naghahandog? Ang dami naghahandog ng hayop, nagpapausok ng insenso. Wala sa isa yan. Kung gumagawa ka ng kasamaan, dito pa nga lang, doon sa tinatawag niyang kanyang panganay, kanyang anak, ang Israel ang tinutukoy dito yung lahi ni Jacob. Sabi niya, tigilan na ninyo. Sabi niya, tingnan ninyo tigilan na ninyo ang pagpapadala ng mga handog na walang silbi. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko na matiis ang pagtitipon ninyo kapag pista ng pagsimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. Nasusuklam ako sa inyong mga pista ng bagong buwan. Sino ba nagpipista ngayon sa panahon natin ngayon? ADD? Nagpipista ang ADD. Itinulad nila sa Israel yung pagpipista nila? Dito, pinatitigil niya, di ba? Bakit? Gumagawa rin laki ng kasamaan Di ba? Nasusukulam ako sa inyong mga pista ng bagong buwan at iba pa ninyong mga pista. Sobra-sobra na, hindi ko na ito matiis. 15. Kapag mananalangin kayo, tinutukoy yung Israel, Israel ang tinutukoy dito. Kasi marami rin nananalangin sa panahon natin ngayon Kung ang Israel, na tinawag niyang kanyang bayan, kanyang anak, ang sabi rito, kapag mananalangin kayo, hindi ko kayo papansinin. Kahit paulit-ulit pa kayong manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Dahil marami kayong pinatay na tao. Linisin ninyo ang inyong sarili. Tigilan na ninyo ang paggawa ng kasamaan sa aking harapan. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti at pairali ng katarungan. Sawayin ninyo ang mga nangapi. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga ulila at mga byuda. Sinabi pa ng Panginoon, hali kayo, pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Itong talatang ito ginagamit ng mga born again. Hindi naman pala para sa kanila. Di ba? Pero ginagamit ng mga born again. Anong nangyari? Yun. Labo-labo, lahok-lahok. Ang mga aral. Dito, pinaliliwanag dito. Misayas, letra por letra. No? Ayan. May sabi niya dito, hali kayo, pag-usapan natin ito, kahit gaano pa karumi ang inyong kasalanan, lilinisin ko yan. Sino tinutukoy dito? Hindi ba mga Israelita? Pero bakit ginagamit ito ng mga born again, Baptist, ng lahat ng mga reliyon? Kahit ang wika ang inyong kasalanan, maging kasing, may ginagamit sa silang termino dyan. Tingnan nga ho natin dito sa ang Biblia. Ito yung malimit nilang kunin Ayan sabi niya, magsiparito kayo ngayon. At tinutukoy pala yung mga Israelita. Pero ito, ginagamit ng ADD, INC,
Ha? Para saan? Para ipatanaw doon sa nakikinig, oy, gaano kayo kasama? Sabi niya. Bakit mo ginagamit yung sitas na yan na hindi naman pala kayo? Yan ay pinatutungkol ni Isaias doon sa mga Israelita na gumagawa ng mga kasamaan kay Yahweh nung panahon niya. Para maliwanag. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi ang daming nadaya ng mga reliyon dahil lamang sa nangangaral. Ang daming nadaya ng reliyon. Bilyon ang nadaya ng mga reliyon dahil dun sa tagapangaral nila. Di ba? Kaya anong ba sabi ni Pablo? Sabi niya doon sa Roma 10:14, sabi niya, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Paano silang magsisimpalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang makakikinig nang walang tagapangaral? Ay meron silang tagapangaral. Kaya lang, chapsuy. O halo-halo. Pero kung gamitin mo itong Isaias na ito, magsiparito kayo ngayon, tayo'y mga katuwiranan, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan. Sino yung inyo? Ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, magiging parang balahibo ng bagong palibong tupa. Ito yung napakinggan ko nung bago-bago pa lamang ako nakikinig sa mga born again. Bagaman namuwi ka ang inyong kasalanan. Sabi niya, maging tila mapula, magiging mapuputi na parang nyebe. Yung pala hindi naman para sa atin. Para dun sa mga Israel. Si Isaias, ang ginawang tagapangaral, isinugo isang propeta para dun sa Israel nung panahon niya. Ituloy pa natin. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Bakit hindi nila sinasabi ito? Kinuha yung 18, ayaw basahin yung 19. Hindi ba? Bakit? Mabubuko. Hindi ba? So, maliwanag, Kaya ako ito tinalakay ko itong Isaias na ito para makita niyo kung paano yung pagkakasugo kay Pablo. At ganoon din yung kay Jeremias, kung paano siyang isinugo sa Huda para pangaralan niya hinggil doon sa mga Diyos-Diyosan na ginagawa ng mga taga-Huda. Tinalikuran si Abayawa. Sinugo niya si Jeremias. So, ganun din. Kaya, di ba yung ating paksa, ano sabi niya? Upang buksan mo ang kanilang mga mata. Sino yung kanila? Ibalik sila. Sino yung sila? Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ano yung Satanas? Tungo sa Diyos. Laman tungo sa Espiritu upang tumanggap sila. Sino yun? Ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tinutukoy ba dyan? INC? Ang tinutukoy ba dyan? Yung Baptist? Ang tinutukoy ba dyan? Yung mga ADD? Seventh-day Adventist? Hindi. Sino yung sila na tinutukoy dyan? Ituloy ko lang ang Isaias. 21. Ito'y nasa Isaias 1, 1. 21. Tingnan ninyo ang lungsod ng Jerusalem. Matapat ito noon, pero ngayon para ng babaeng bayaran. Bakit hindi nila binabasa ito? Ang ipinalalabas nila ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos. Ang Jerusalem, ang lungsod o banal na lungsod. Samantalang meron palang istoryang ganito. Ang Jerusalem ay para ng babaeng bayaran. Dati mga taong matuwid ang mga nakatira rito.
pero ngayon ay mga mamamatay tao. Jerusalem, dati mahalaga ka tulad ng pilak, pero ngayon wala ka ng silbi. Noon para kang mamahaling alak, pero ngayon para ka ng alak na may halong tubig. Ang mga pinuno mo yung mga suwail at kasabwat ng mga magnanakaw, gusto nila palagi ng suhol at nangihingi ng mga regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang karapatan ng mga ulilya, hindi rin nila pinakikinggan ang daing ng mga biyuda. Kaya sinabi ng Panginoon na makapangyarihan Diyos ng Israel, gagaan ang kalooban ko kapag naparusahan ko na kayong mga taga-Jerusalem ng aking mga kaaway. Sinong gagamitin ni Abay Yahweh para parusahan ng Jerusalem? Yung kaaway. Parang nangyari kay Solomon. Alam niyo bang lumikha pa si Abay Yahweh ng isang kaaway kay Solomon? Dahil sa ginawa niya. Nakasalanan. Ito, ganun din itong ating tinatalakay. Ano? Tuloy ko lang, oh. Sabi niya dito, ang lungsod ninyo itatawagin lungsod ng mga matuwid. Sabi niya dito, parurusahan ko kayo para magbago kayo, katulad ng pilak na dinadalisay sa apoy, muli ko kayong bibigyan ng mga pinuno at mga tagapayo, katulad ng una at ang lungsod ninyo itatawagin lungsod ng mga matuwid at tapat na mga tao. Magsisisi ang mga tao sa Jerusalem at ito'y ililigtas ng Diyos. Magiging matuwid ang pagtrato ng mga pinuno sa lahat ng mga mamayan, pero lilipulin niya ang mga suwail at ang mga makasalanan, ang mga taong tumalikod sa Panginoon. Mapapahiya kayo ng mga taga-Jerusalem dahil sa pagsamba ninyo sa mga puno ng insina at sa mga sagradong halamanan. Ano ito? Diyos-Diyosan? Matutulad kayo sa isang nalalantang puno ng insina at sa isang halamanang hindi nadidiligan. Ang mga makapangyarihan sa inyo ay magiging katulad ng tuyong kahoy na madaling masunog, at ang masasama nilang gawa ay magiging parang tilamsik ng apoy na susunog sa kanila. Walang makapapatay sa apoy na iyon. Pinisiisa dito ni Isaias kung ano ang naging kasalanan ng mga Israelita at bakit sinugo si Isaias. Ganon din kay Propeta Jeremias. Naalala niyo po ba si Jonas? Talagang nagsusugo si Abay Yahweh ng propeta, nangangaral. Para ano? Babalaan, may pagbabala. Kung hindi makikinig, yung mga tao dun sa babala na yun, anong kahihinatnan? Walang pinagkaiba sa panahon ni Noe. Kung hindi sila nakinig o hindi nakinig ang mga tao sa panahon ni Noe, walo lang silang naligtas. Ganon din ang nangyari sa Sodoma at Gomora. Sa panahon ni Jonas, sa panahon ni Jeremias, sa panahon ni Isaias, sa panahon ni Ezekiel, talagang nagpapadala siya ng mga propeta para magbabala. Nagpapadala siya ng tagapangaral para babalaan yung mga tao. Ganon kabuti si Abay Yahweh na kumbaga hindi ka mabibigla. Di ba? Napakabuti pa nga ni Abay Yahweh. Bago dumating sa iyo, yung katakdaan ay pinapangaralan ka pa, nakakarinig ka pa. Kaya sabi ko nga, sana wag sayangin ng mga taong nakakarinig o yung ipinangangaral na mabuting balita o ebanghelyo ng kapulungan. Di ba? Babalaho yan eh. At nakita na natin yan ng mga ilang panahon o taon na nakakaraan. Merong mga nakapakinig ng ebanghelyo ng mabuting balita, subalit dahil doon sa katigasan ng kanilang puso, inabot sila ng kamatayan. So, paano yun, bro? Yung katulad nung gano'n na nakakakarinig pero kumbaga binabaliwalan lang. Katulad yun na nangyari sa panahon nito. Kaya nga ho, may halimbawa na eh. Meron na tayong mga halimbawa na pinaggayahan. Kung hindi sila makikinig o kung hindi sila nakinig sa pangangaral ni Noe, may isang tagapangaral ng katuwiran kasama yung 7
ang nangyari doon sa panahon niya, 8 lang silang naligtas. Sa panahon din ng Sodoma at Gomorrah, ilang bang bayan ang natupok, nasunog noong mga panahon na yun? Di ba? Oh. So, ganoon din, yung pagkakasugo kay Pablo, siyempre may layunin yun. Kaya nga, ang liwanag ng sinasabi dyan eh. Sabi niya, SND, sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sino yung kanila? Nang sa gayon, sila, sino yung sila, ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman. At sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalan ni Satanas o yung laman, yung flesh. Sinusugo kita upang sila'y tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Kaya naitanong ko kahapon, paano kung hindi ka napangaralan? Inabot ng pangangaral ni Pablo. Ano mangyayari? Hindi ba? Yun ang naging tanong ko kahapon. Ano? Meron din naman sagot na yun. Siyempre, binaliwala mo yung ginawang pangangaral. Paano yung bro? Di ba patay na si Pablo? Buhay yun. Ang namatay lang kay Pablo yung kanyang katawan. Pero buhay na buhay. Yung lahat ng sinabi niya nung unang siglo, isinulat niya hanggang ngayon, pinakikinabangan natin. Nagmimistula itong babala para sa bawat isa sa atin. Tatandaan mo natin yan. Time check na ako. So, ayun. Sana loobin ni Abayawa bukas ituloy po natin. Yung ikatlong bahagi. So, magmula doon sa panahon ni Noe, panahon ni Moises, si Moises itinalaga yan para doon sa Israel din. Puro mga Israelo eh. Doon sa mga propeta ng lumang tipan, lahat yun, ang naging pagtatalaga ng mga propeta doon, puro sa Israel, Huda. Kasi nga, yung Israel, yan yung kanyang anak, kanyang panganay. At pagdating doon sa noong unang siglo, sa panahon na nakitulad siya sa tao, sa Israel pa rin. Di ba? Yung pagkakasugo dun sa Kristo, sa Israel pa rin eh. Hagad-hagad pa rin eh. Di ba? Tuloy natin bukas pagkalulobin. Ayan, maganda ho yung aking yun. Nababasa ko lahat ngayon. Ayan, yung aking junior ay watching din. Ayan. Eman S. Umali Jr. watching. Sister Maria Victoria, ang mga Muslim ay magdidepende sila sa buwan. Ayan. Shirley Bandojo Abrera, Milano Umali, Chapsoy, ang aral ng mga reliyon, Samot Sari, Labu-Labo. Gawal, Jeloy Pritz, magandang hapon. Sister Chris Junker, magandang hapon. Ayan, nabasa na kita. Sino nakakaraan? Hindi ko mabasa dahil nga dito sa ayan ayun. Dito sa monitor ko, dito sa harap ko, bumabalik siya. Pero dito, doon sa isa, okay na. Sister Chris Grisola, ayan. Sister Vivian Bandojo Mana, magandang hapon. Jenmer Corsiga, Fernando Pronebo Abiliera, Melchor Pasi, Sam Rotoni, Brady Milano Umali. O tinan ninyo, nababasa ko ngayon to. Dati hindi. Dahil doon sa teka sabi niya, likas na napakatigas ng ulo ng mga Israelita, tinilikuran at iniwan din sila ni Pablo dahil ayaw nila silang pakinggan, kaya bumaling na si Pablo sa mga hintil. Ayan, totoo yun. Leonardo Corsiga, Brad Noli Tungkua, si Sir Cristina Juarez. Ito yung mga hindi ko nababasa dati. Ayan. Melchor Pasis, walang reliyon na maliligtas. Matagal lang natin sinasabi yan. Talagang wala. So yun po, sana wala na akong nakaligtaan pa. Magmula kanina. Ayan, si Brad Edmundo Umali, Brad Jesse. So yun, nabasa ko na wala.
Salamat kay Abay Hawa. Yun lang pala. Hirap na hirap ako ng mga nakakaraan. Dito lang pala. Nakadalawang monitor ako. So muli, maraming salamat. Wala akong naging tanong po tayo ngayon. Ayan. Komento. Ayan. Sige. Sister Christina Juarez. Muli po, maraming salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng mga viewers na hindi natin, siyempre, hindi naman natin nakikita sila sana nga, makita natin pangalan nila para kahit pa paano, mabasa yung kanilang pangalan. No? Ayan. Sa lahat ng aabuti ng pangaral na ito, Sister Lunita Corsiga, ayan. Bukas, lulobin no. Muli, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Hawa. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ng paghahari, ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Nabasa ka na, Sister Lori Calderon. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain ni Abay Hawa. Ayan, Sebastian Juarez, Carlo Rol. Ito na yung mga huli, ano. So, ayan. Ayos, nababasa ko na lahat yung mga, kahit yung mga unang komento. Salamat kay Abay Hawa. Muli, ang pagpapala ni Abay Hawa ay siyang sumabawat sa atin sa bawat segundo, minuto, oras natin pong nilalagi sa mundong ito. Maraming salamat, Abay Hawa. Patuloy na kalooban mo, pagpapala ang siyang lahat sa ating mga kapatid sa kapulungan, dito sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng buong mundo. Laging pag-iingat ni Abay Hawa ang ating lahat. At ganun din naman sa ating mga mahal sa buhay. Muli po maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.